paano mo tatanggapin ang paanyaya ng Diyos? Na po? Siguro ang napakarami mong excuse, no? Kapag ang tao, pinaanyayahan, pumunta ng simbahan, ang daming excuse, no? Marami pa akong gagawin, no? May lakad pa ako, o may gagawin ako sa bahay. So, ang daming excuse na po. Paano kaya kapag isang mahalagang tao ang mag-anyaya sa iyo, no? O kaya ang presidente, siguro tuwan-tuwa ka, nagmamadali ka, no? At bihis na bihis. Ito po ang panawagan ng Diyos. Ang sabi sa Revelation 3:20, kumakatok ako sa labas ng pintuan. Ulitin ko yung talata. Revelation 3:20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung di rin ginawa ang aking tinig, ay makakasalaw ako ng ninuman sa hapagkainan. So yun po yung paanyaya ng Diyos. Pero kadalasan, ang dami natin excuse, no? Ang dami nating dahilan na po. So, tumatawag lang po tayo sa Diyos kapag mayroon po tayong problema. Lumalapit lang po tayo sa Diyos kapag hirap na tayo sa buhay. Na po. Ngunit kapag wala kang kompromiso o walang nangyayari sa iyo, hindi ka lumalapit sa Diyos. Nakakalungkot, no? Pangalawa lamang ang Diyos sa buhay mo. Pero ang paanyaya ng Diyos ay makasama mo siya. At yan din po ang layunin ng Diyos kung bakit nananawagan siya sa atin. So, mas binibigyan pa natin ng importansya yung mga bagay na pang sarili lamang. Pero ang ang punot dulo nito ay walang kabuluhan. Subalit, ang panawagan ng Diyos, kapag tinugon natin, ito po ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Na po. So, kaya mahalaga po na huwag natin i-ignore ang ating Panginoon. Huwag tayo magbingi-bingihan sa kanyang panawagan. Alamin natin kung bakit tayo tinatawag. Alamin natin kung ano ang nais ng Diyos para sa buhay mo. Kaya lang kadalasan ay meron po tayong priority na tinatawag. Laging ourselves or yung aking pag-asinso, yung aking mga gusto at yung aking mga pangangailangan. So, laging ganun po yung kadahilanan. Siguro, masaya na siguro ang Panginoon kung makapag-attend ka ng isang beses. But, ang nais ng Diyos ay siya ang unahin, no? At kapag sinunod natin yung mga bagay na yun, ang katapos noon, gantimpala. Your reward. So, kaya po mahalaga na sumunod tayo sa paanyaya ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.